paano ko na-manage na i-trade ito pagkatapos kong sabihin na looking for sell ako dun sa GC community namin. Let's have a simple breakdown. Unang-una, as always, palagi akong nagsisimula dun sa weekly time frame. Ang una kong nakita is itong weekly na fair value gap. Itong weekly na fair value gap. Pagkatapos kong markahan ang weekly na fair value gap, bababa ako ng daily time frame. And ang nakita ko dito is itong malaking daily na fair value gap. Eh, ang ginawa ni market, pagkatapos niyang bumaba, nag-bounce lang siya dito sa daily na fair value gap. So, ang ginawa ko is minarkahan ko itong lows ng daily at highs ng daily candle na ito. So, anong nangyari? Hindi siya nag-close below dito sa candle na ito. Siya nag-close below sa week na ito. Kaya, ang nangyari is may nakita rin akong inverted fair value gap dito sa daily rin ito. Inverted fair value gap. Kasi anong nangyari? Pagkatapos niya i-push pataas, pinush din niya pababa. Meaning, hindi niya ito ni-respect. So, malaking possibility na itong inverted fair value gap is maging gabay para patuloy tayo na bababa at i-hit itong weekly na fair value gap para mag-push ulit pataas. So, after ng daily fair value gap, yung time frame key alignment ko na ginagamit is daily, 1 hour, at 5 minutes, tsaka 1 minute. Pero minsan, hanggang 5 minutes na ako kasi kung sa 1 minute, maraming confirmation at medyo nalilito ako. And if weekly naman yung ginagamit ko na IRL, ERL, ang gagamitin kong kasunod na time frame is 4 hours for key level, 15 minutes for my entry model, and 5 minutes or 1 minute for my confirmation. So since daily ito, daily yung ginagamit ko dito, and na-hit na yung, na-reach na yung daily na inverted fair value gap, bababa ako ng 1 hour na time frame. After sa 1 hour na time frame, ang ginagawa ko dito is minamarkahan ko yung highs or tinatawag na key level. Pagkatapos na ma-reach tong key level na to, at kung mapapansin mo, itong candle na ito, pinush niya, pero nag-iwan lang siya ng wick. Hindi siya nag-close above dito sa candle na to. Hindi niya i-close sa above ng wick na ito. So, ang nangyari, bababa ako ng 5 minutes sa time frame. So, sa 5 minutes, meron din akong nakita ang inverted fair value gap. And itong highs na ito, itong high na ito, gi-manipulate lang ng market at binaba at tinuluyan pababa, di ba? Kung makikita nyo, at itong fair value gap na ito, imbis na i-respect, pag bounce niya dito is tutuloy pataas, ang ginawa is binasag niya pababa. So itong fair value gap na ito is nagiging inverted fair value gap. So pagbalik niya dito sa pares na ito, nag-enter ako ng sell limit and stop loss above dito. As kung makikita mo, ang laki ng stop loss, 108 pips. Pero as long as marunong kang mag-calculate ng proper lot size, walang problema naman yung magkanong pips yung titirahin mo dun. So after mag-sell limit ko dito na trigger, then balik ako sa 1 hour, yung take profit ko dito is itong low na ito. So ayun lang guys.
Thank you sa pakikinig. Sana may natutunan kayong lesson about dito. And if may mga katanungan kayo, just comment down below and try natin sagutin yan. It's